Okay, may nagtatanong po kasi, ang tanong niya sa akin, yung bang Hades, total, hindi naman daw gihina o hindi pa yun yung hellfire na tinatawag, sa Hades daw ba nahihirapan yung mga souls? Unang-una, lahat tayo nandito pa po, no? At mararapture po tayo, hindi naman tayo pupunta dyan. Yes. Pero siguro kung meron tayong pagbabasihan, ito po ay ito sasabihin ko po sa inyo, ito po ay kung ano yung mga makikita nating mga senaryo sa Biblia. Hindi ko lang sasabihin na isang talata o gano'n. No, tignan natin yung senaryo. At ang Hades, ito po ay isa sa mga isinasalin na hell o impyerno. Yung pangalawa, Tartarus, at pangatlo, Gihina. Alam naman natin yung Tartarus, pinagtapunan daw ito ng mga fallen angels, at yung Gihina, yun, mag-o-open pa lang yun sa Antichrist at saka sa false prophet bilang mga buwan naman nung tenants doon. Hindi lang po tenants, forever na po doon titira at mauuna pa kay Satanas, no? Which is hellfire. Alam nyo, ang mindset ko while growing, pag namamatay ang unbeliever, pumupunta sa hellfire. Actually, ayun ang pinipreach ko dati. Tawa ko ng tawa sa sarili ko. Sabi ko, talagang iba yung nag-aaral lagi. Pag hindi ka nag-aaral, katawa-tawa ka pala. Ngayon, hindi naman na. Kasi alam ko naman yung sinasabi ko totoo. Dahil pinag-aralan ko yan. Kaya itong sasabihin ko po sa inyo, lahat ng naririnig sa vlog ko, galing ito, siyempre, contribution sa Bible School, research, at sa mga books. Yes. At siyempre, kay Dr. David Jeremiah at Dr. Tony Evans, my favorite preachers. Yan, sila po ang top contributor sa akin. At ang mga books, yes, na aking binabasa. Dati nagbabasa ako nung kay Hal Lindsey. May natutunan din ako, kaya lang marami siyang sablay na, sa tingin ko, marami siyang sumablay na mga prophecies. But then, binabasa ko pa rin yung books niya dahil ako, naniniwala po talaga ako. Yung kay Hal Lindsey po ang una ko nabasa ang book about prophecy. Then sabi nung kaibigan kong pastor dati, sabi niya, ay maraming palpak yan, kanyang ganun. But I enjoyed the book. Oh yes, nakaka-enjoy yung book niya. Nakalimutan ko yung title, yung 1980s, sabi niya yon. Nakaka-enjoy yung book niya. Alam niyo si Hal Lindsey, ang galing ng niya, ang galing ng pagka-deliver niya roon. Alam niyo kung bakit? Ito bagamat marami siyang pumalpak na prophecy, pero yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, siya yun eh. Hindi nagbabago eh. Yun ang doctrine eh. Nandoon mo nag-rapture muna. Di ba? Tapos, dumating ang Antichrist, nakapag-peace treaty, nandun lahat eh. So sabi ko, countdown yun ng 1980s pa lang ano na tayo ngayon? So 40 years ago na yun, mahigit. Kaya sabi ko sa inyo, kung talagang ano yun nasa Biblia at doon ka nag-focus, doon ka nag-stay, hindi ka mawawala. Ang sinasabi ng Biblia talagang pre-trib ang totoo. Tanggapin mo. Diba? Ang Antichrist, darating pa lang, tanggapin mo. Futurist tayo. At pre-trib tayo. Amen. Yan ang eschatology views natin. And I hope lahat kayong makikinig dito, nanonood dito, maging kapareho ko din naman ang views. Ano po? Para hindi kayo maligaw ng kung ano-ano mga turong mali-mali. Pag hindi ito ang views ninyo, sabihin ko po sa inyo, hindi nyo mamamatch ang scripture. At pag hindi nyo na-match ang scripture, malilito kayo at tignan nyo, tinuturo ko nung una. Ito naman po ang pag-amin ko. Ayaw ko mag-aral ng eschatology nung una kasi sabi ko, yan naman lang yan eh. Importante yung salvation. Ganon kami dati. Importante yung Christian living. Yan naman, ito pang words na sinabi ko noon. Kung yan, maski hindi namin ipangaral yan, mangyayari at mangyayari yan. Pero ito naman pong sasabihin ko, kahit na ganun pa man, hindi ko ganun pinapangaral yan, naniniwala ako sa rapture, mauuna yung rapture, tapos second coming. Alam ko po yan. Hindi nga lang ako tutok, hindi kami babad. Amen. Pero meron akong natawa talaga na turo ko talaga dati. Nasa impyerno na sila. Sinusunog doon at si Satanas, nandoon. Kita niyo yan, mga turong yan. Tapos nagtanong ako sa mga nakakulong, nakapreso. Sino ang hari ng impyerno?
Kasi talaga may special revelation doon eh. Hindi po si Satan ang hari ng impyerno, di ba? Hindi si Satan, syempre. Si Jesus pa rin. Tandaan nyo, bakit? Lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa kailaliman man, luluhod sa Panginoong Hesukristo pagdating ng araw. And they will confess what? Jesus is Lord. Di po ba? Ngayon, tinanong ko, yung mga nakakulong, sino po ang hari ng impyerno? Si Lucifer! Kanya, nagmamadali yung matandang tumayo. Ako po, Lucifer! Kanya eh. Si Lucifer. Ano po ang anyo ni Lucifer? Ako, ano po ang anyo niya? Doon sa, impyerno. May hawak po siyang tinador, pastor. Kanya. Hindi ko napigilan, nagtatawa ako eh. Hindi po yun. Ako. Si Jesus pa rin ang, hari ng impyerno. Sinabi ko po sa kanya. Pero during that time, little that I know that, na yung palang hellfire, hindi pa mag-ooperate not until matapos lahat yung programa ng Panginoon. Ito nga po yung, anong tawag dito? Anong tawag doon na? Tribulation, not Great Tribulation. Okay, ito po yung topic natin kasi ngayon. Nahihirapan daw ba yung mga nasa Hades ngayon? Since hindi naman po ito literal na hellfire, at the same time, nandun lang sila, parang naghihintay sila ng araw ng paghuhukom, di ba? Bago sila itapon dun sa gihina. Ang tanong, kasi ang dami nagtatanong sa akin, nahihirapan ba sila doon sa Hades? Ang sagot ko, yes. Pero siguro, ito akin lang po ito hindi kasing tindi ng level, walang kasing tindi yung level ng gihina nakakaawa. Walang kasing tindi yun, mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon. Wala pong kasing tindi yun. The very thought na nai-imagine ko yan, talaga po naman bumabaligtad ng sikmura ko. Diba? Dumating pa nga ako sa point na, Lord, mabuti kang Diyos. Paano mo papahirapan yung mga tao doon? Then, na nireveal sa akin ni Lord, matagal po yung, anong tawag dito? Kanyang katarungan. Na hindi niya yun create for them, for the people. He created it for Satan and his angels. Pero ang tao, mas pinili ang sumama kay Satanas. Kaya it makes sense, right? Walang hanggang kaparusahan yung gihina. Kaya yung mga nasa Hades, nahihirapan din. Lamang ito akin lang po ito mas lesser. Mas lesser yung pain. Pero karamihan pong ako naniniwala, karamihan ng mga paghihirap dito sa Hades ay yung paghihirap ng kaisipan, ng kalooban. Hiwalay sila sa Diyos. Hiwalay sila sa buhay na Diyos. Hiwalay sila sa Panginoong Hesus. Kaya sabi ko, di ba may vlog ako? Pinaliwanag ko, si Jesus nagpunta rin sa Hades. Di ba? Nagpunta siya sa Hades, pero yung Hades na yan, kasi dalawang Hades dati, may Hades na mabait, may Hades na mabuti, may Hades na masama. Meron pong Hades, yung masamang Hades, yung mga masamang tao, nasa Hades. At yung mabuting tao, nasa Hades din, pero magkaiba yung level. Naniniwala ako, mas okay yung level ng mga pero magkalapit lang po yun. Kaya nung namatay ang Panginoong Hesukristo, yun po yung pinaka-main doon, na si Jesus, namatay po siya sa cross, pagkamatay po niya, pinakawalan niya yung mga nasa Hades, dinala niya sa langit. Pero nangaral din siya doon sa mga nasa taga-impyerno. Nakalagay po sa Biblia yan. Nangaral po siya doon sa mga nandun sa Hades na impyerno. Hindi ko kung alam anong pinangaral niya. Pero ito po sasabihin ko po sa inyo, nahihirapan po ngayon yung mga nandun. Okay, halimbawa ito. Let me give you and cite you a good example. Sa panahon natin ngayon, wag tayong aalis. Halimbawa, sikat siyang artista o sikat siyang tao dito sa mundong ibabaw, no? At dito sa mundong ibabaw, masyado siyang tanyag, popular, marami siyang tinatangkilik. Marami siyang, may daga yata sa bubong namin Marami siyang tinatangkilik na ari-arian. At tapos sa hindi sinasadyang pangyayari, na aksidente siya, namatay siya. Alam niyo po bang agad niyang mararamdaman ang pagkahiwalay sa Diyos the moment na masumpungan niya yung kanyang abang kalagayan sa Hades. At marirealize niya, patay na pala siya.
Hindi man lang siya nakapagsisi, hindi niya nakilala si Jesus, yun, nandun na yung pagsisisi. At nandito yung mga katagang, sana nakilala ko si Jesus. Pero huli na ang lahat. Puro pagsisisi ang nasa Hades. Kaya iba nagngangalit ang ngipin kasi nagsisisi sila na, sana nakilala ko ang Panginoon. Sana nakinig ako doon sa nangangaral ng gospel. Sana nakikinig ako sa YouTube, sa Daily Good Vibes, pero iniisnab ko ang Daily Good Vibes. Ganyan. Diba? At ang ibang mga channels, iniisnab ko. Mas gusto ko yung mga walang katuturan na tinatangkilik ko noon. Ayan. Nandun, punong-puno ng pagdurusa. Punong-puno ng kabagabagan at kalungkutan ang buhay sa Hades. Pero ito pong hindi ko sigurado, hindi ko alam kung meron silang ideya na one day, itatapon sila sa Gihina. Yan, medyo hindi ko po alam yan. Ako'y nag-aaral po. Hindi ako basta-basta magsasalita rito. Amen? Pero sa tingin ko po, hindi nila alam. Magugulat at magugulantang sila kasi kaluluwa po sila, hindi ba? Tapos, yung kaluluwang yan, manunumbalik doon sa kanilang kung saan sila inilibing or i-cremate man, isinabog man yung abo nila, mabubuo uli sila sa araw ng paghuhukom at bibigyan sila ng laman at buto. Yes, na parang ganito, na tangible, no? At sila ay bubuhayin muli at sasabihan, pumasa apoy kayo na walang hanggan. Gehenna. Mas matindi. Ngayon, naghihirap sila sa Hades. Pero mas matindi. Talagang mas matindi ng paghihirap. Literal na paghihirap na at physical na paghihirap na sa impyerno. Yun po yung Gihina. Forever and ever. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Huwag niyong pakawalan ng opportunity to make Jesus your Lord and Savior. At maniwala kayo sa ginawa niya sa cross. Sapagkat yan at yan lang ang tanging makapagdadala sa inyo sa kalangitan. Ang paniwalaan nyo na natapos siya na yung gawain sa cross. At siya ngayon, ang ating Panginoon at tagapagligtas. He will lead us there. Hindi natin magkakahiwa-hiwalay. Kaya, kung talagang believer ka na ng Lord Jesus, ni Lord Jesus, hindi mo katatakutan itong mga naririnig at napapanood mo rito sa mga vlogs na ito. Dahil, alam mo, secured ka na. Okay? Share the video. Mahalaga pong i-share ang video. Malay mo, sa pag-share mo ng mga videos dito sa Daily Good Vibes, maraming magbabago ang buhay kapag ka ito'y narinig. Pero please lang, kung may mga kamag-anak kayo, ask them to subscribe here. Paki-subscribe po, mahalaga po yung nakasubscribe. Kasi iyan po ay palatandaan na naghahanap talaga kayo ng katotohanan. At dito po pawang katotohanan ang pinipreach dahil walang ibang bida at pinipreach dito, kundi si Jesus na sa atin ay tunay at totoong nagmamahal. Bye-bye.